Bakit nga ba hindi na ako nagulat sa naging desisyon ng Supreme Court na ibasura ang articles of impeachment ni Sara Duterte? Para sa akin, expected ko na yan sa haba ng drama na ginawa ni Chis Escudero na imbis na umpisahan kagad yung impeachment trial ay pinatagal niya ng pinatagal at sinabi pa niya na kung kayo ay may question, dumulog kayo sa Supreme Court. So alam na kung ano ang kahihinatnan ng impeachment trial ni Sara Duterte. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Basahin po natin ang balita sa Bombo Radyo. Korte Suprema idineklarang unconstitutional ang impeachment complaint versus VP Sara. Inanunsyo na ng kataas-taasang hukuman ang pagdeklara sa articles of impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte bilang unconstitutional. Sa ginanap na pulong balitaan ngayong araw, inihayag ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Sue Mayting na ang impeachment complaint kontra sa ikalawang Pangulo ay idineklara ng Korte Suprema na hindi naaayon sa konstitusyon. Pero teka muna, ang daming ang ginawa ni Chis Escudero na hindi naaayon sa konstitusyon. Pinayagan siya na gawin lahat ng gusto niya. Anyway, tuloy ko. Sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radyo, ang deklarasyong ito ay kasunod ng isinagawang en-banc session ng mga mahistrado ngayong araw ng Biyernes, ika-25 ng Hulyo. Although ako, irirespeto ko ang desisyon ng Supreme Court, pero hindi nangangahulugan na ako ay umaayon sa desisyon nila. Makikita mo naman na maliban sa ilan mga mahistrado, lahat yan ay appointee ni Digong. So, nakakagulat ba na ito ang naging desisyon nila? Tuloy ko pa rin. Binubuo ito ng 13 mahistrado na bumoto pabor na mapawalang bisa o null and void ang naturang articles of impeachment. Kabilang rito sina Associate Justice Raul Villanueva at Senior Associate Justice Marivic Leonen. Nag-abstain naman rito si Associate Justice Benjamin Caguiwa habang naka-official leave ang isa pang mahistrado na si Associate Justice Maria Filomena Singh. Base sa naging desisyon, dito binigyan diin ang paglabag ng inihaing impeachment complaint sa Article 6, Section 3 ng Saligang Batas o ang one-year rule sa paghahain ng partikular na reklamo. Sinasabing nag-ugat ito sa 4 na impeachment complaints kontra kay Vice President Sara Duterte na ang unang 3 ay inihain noong December 2, 4 at 16 ng nakalipas na taong 2023. Habang agad itong sinundan ng panibagong naaprubahang impeachment complaint sa Kamara noong February 5, 2025. Dagdag pa rito, kabilang din sa pinagbasihan ng desisyon ang paglabag sa pagkilala ng due process sa Bill of Rights dahil sa naging madalian umano ang pagpapasa sa naturang impeachment complaint. Kaya't alinsunod sa deklarasyon ng Supreme Court ayon kay Spokes Sue Mayting, immediately, executory o agaran itong ipapatupad. So, immediately, executory o agaran itong ipapatupad. O hindi ba, dapat nung na-transmit na yung articles of impeachment sa Senado, forthwith, agad-agad ding dapat sinimulan ito ni Chis Escudero. So, kung iwa 1+1 mo lahat ng pangyayari, ako at siguradong maraming tulad ko ang sumasang-ayon na nagkaroon po yan ng parang delaying tactics. Pinatagal ni Chis Escudero yung impeachment trial. Imbis na simulan agad, apakadami niyang kuda. At sinabi pa niya, kung meron kayong question sa kanyang mga ginagawa o desisyon, dumulog kayo sa Supreme Court. So, aasa ba kayo na makakuha tayo ng favorable decision from the Supreme Court? Hindi. So, sabihin man nila na dumaan sa legal na proseso lahat yan, na tama si Chis Escudero na pwedeng patagalin ng patagalin, paghintayin ng taong bayan bago simulan yung impeachment na yan. Hindi po mawawala sa atin ang pagdududa. Bakit kailangan patagalin ni Chis Escudero ang pagsisimula ng impeachment trial? Ilang beses na postpone.
Ngayon nga, imbis na July 29 or 30, after lang daw ng SONA ni President Bongbong Marcos, ginawa pang August 4. Ngayon, wala nang mangyayaring impeachment trial dahil unconstitutional na daw yan. So, ang ibig sabihin nito, technical. Idinaan sa teknikalidad ang lahat. Samantalang, kung titignan mo yung ebidensya, yung mga inilatag ng articles of impeachment, doon pa lang sigurado tayong makoconvict itong si Sara Duterte. Pero teka muna, ang alam natin mga simpleng mamamayan na walang alam sa batas, ang House of Representatives ang merong power to impeach. At ang Senado ang may power to try and decide. Hindi ba parang nagkakaroon ng kaguluhan tuloy? Meron kasing separation of powers ang executive, ang judicial at ang legislative. At ang impeachment ay trabaho ng legislative. Although correct me if I'm wrong. Pero malamang mali ako dahil bakit nakialam ang Supreme Court dito. Pero sa tingin ko kasi, kung sinimulan kaagad yung impeachment trial na yan, hindi po magkakaganito ang maging resulta. Halatang halata. Well, para sa akin lang halatang halata na ito ay pinlano ni Chis Escudero. Opinion ko lang naman ito Ito lang ang aking nakikita sa nangyaring ito sa impeachment trial ni Sara Duterte. Although, meron po tayong consolation prize kumbaga. Hindi naman daw inaabswelto ng Supreme Court si Sara Duterte. Ang desisyon nila ay batay sa teknikalidad. So, hindi nila sinasabi na walang kasalanan si Sara Duterte. Although, kailangan na naman natin maghintay hanggang February 6, 2026 kung saan pwede ulit mag-file ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Naglabas po ng statement ang Senado. Hindi ko nababasahin dahil siyempre, Senado ba naman yan Basahin ko po ang statement ng House of Representatives. The House of Representatives has yet to officially receive a copy of the Supreme Court's decision. We will review it with the utmost respect once furnished. That said, we underscore the following. We respect the Supreme Court, but our constitutional duty to uphold truth and accountability does not end here. Ang desisyon ng Korte Suprema ay igagalang, ngunit kailanman ay hindi ito magiging dahilan upang kami tumigil sa pagtupad ng aming tungkulin. The impeachment process is not just a legal mechanism. It is a vital democratic safeguard. Under Article 11, Section 3 of the Constitution, the exclusive power to initiate impeachment rests solely with the House of Representatives. This was firmly established in Francisco versus House of Representatives 2003 and has long stood as settled doctrine. To allow judicial interference in the initiation of this process risks undermining the very principle of checks and balances. Impeachment is a political act rooted in the people's will. No legal technicality should silence it. This is not about one person. Hindi lang ito laban sa isang opisyal. Ito ay laban para sa karapatan ng taong bayan na maningil ng pananagutan sa gobyerno. The House will exhaust all remedies to protect the independence of Congress and preserve the sanctity of our constitutional role. This is not defiance. This is constitutional fidelity. We owe it to the people to be relentless in our duty because accountability should never be optional, no matter how high the office. So ako, agree ako dito sa sinabi ng House na karapatan ng taong bayan na maningil ng pananagutan sa gobyerno. Hindi lang ito dahil si Sara Duterte ang nandyan. Kahit na sino mang opisyal ang lumabag sa kanyang tungkulin, kailangan po siyang managot. So, medyo tama rin pala ako nung sinabi ko na ang House of Representatives
has the exclusive power to initiate impeachment. Tapos ang Senado will try and decide not to dismiss, not to delay, and not to make drama para patagalin ito. Pero kung titignan po nating mabuti, 1 plus 1 lang yan, napakadali. Dinelay ni Chis Escudero ang pagsisimula ng impeachment trial. Sinabi pa niya na kung kayo ay may question, dumulog kayo sa Supreme Court kung saan majority ng mga maestrado ay mga appointee ni former President Rodrigo Duterte. So, ano ang aasahan natin dyan? Makakapaghintay pa ba ang majority ng taong bayan na gustong magkaroon ng pananagutan ng accountability itong si Sara Duterte? Makakapaghintay ba ang mga taong ito hanggang February 6, 2026? Hindi pa nga naglabas ng desisyon ang Supreme Court. May mga ginanap na pong mga rally na nagpapakita ng suporta sa impeachment trial ni Sara Duterte. Ngayon naglabas ng desisyon ang Supreme Court na sinabing unconstitutional itong ginawa ng House. Nakita po natin ang desisyon ng Supreme Court ay dinaan sa teknikalidad. Although again, ang consolation natin, hindi naman inaabsuelto si Sara Duterte at hindi nila sinasabi na walang kasalanan si Sara Duterte. Ang tanong, sa ginawang pagdidelay ni Chis Escudero, pinahaba ng pinahaba ang paghihintay ng taong bayan dahil nasa isip nila, pag pinatagal natin ito, mapapagod ang taong bayan, pababayaan na lang at tatanggapin kung anuman ang magiging desisyon. Dahil imbis na nagsimula ng Pebrero, July na ngayon, August 4 daw supposedly mag-uumpisa ang impeachment trial, pero dahil unconstitutional, hihintayin pa ba tayong impeachment trial? Wala na. Ang tanong, makakapaghintay ba ang taong bayan hanggang February 6, 2026? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.